kailangan ay usapin pang kapayapaan. Mabuti naman, sabi ni Nero, sige, may tatawagan ako sa Sulu, sa Basilan, at parts of Zamboanga. Alam niyo po, nung pumunta ako sa Sulu, ang meeting po na ginawa ko sa MNLF ay 7 kilometro ang layo sa Hulo. 7 kilometro po yan. Ang ginawa ng ating mga kapatid na MNLF, bumilera po sila sa dalawang side ng kalsada. 1 meter abreast. 7 kilometers. Armado lahat. Naandun. Pinuna namin ang video. 7 kilometro armado na mga kasama natin sa MNLF. Umakyat din po ako sa Basilan. Na kasama ko po puro media. Nag-assemble din po yung mga MNLF doon. Napakadami pong umakyat sa mundo para makita ko lang na may pwersa pa ang MNLF. Isa lang po lang yung reklamo ko doon. Nakalimutan ko ng pangalan ng commander doon eh. Pero doon mo kami magdamag, hindi kami pinakain. Yun lang kung nagreklamo ko sa MNLF naman. Pero anyway, after that, kinausap ko po si Chief of Staff din, si General Ramos. Katakot-takot po ang tanong sa akin. Ako po ay in-interrogate ni General Ramos kung talagang may nalalaman ako tungkol sa MNLF. Ang hindi ko nalalaman ni General Ramos, ako po ay 2 taon sa Sabah, sa Jampiras. Halos nakilala ko po ang napakaraming commander ng MNLF. Nakapusama ko sila sa mga meeting. Kaya, no, okay, na-interrogate ni General Ramos, napatunayan na medyo marami akong alam tungkol sa MNLF. Tapos ipinakita ko po ang video na nangyari sa Hulo. Ang pagtitipon sa Basilan. At mga ilang pa pong lugar na kuda ng mga MNLF na pinapasok ako dahil sa permission ni Brother Boy. Nakita ko po si General Ramos ay muntik ng malaglag yung kanyang tabako. Nung nakita niya yung mga pwersa ng MNLF. And he only told me one thing. Bert, can we negotiate? Yun ho ang aking iniintay eh. Kaya the next day, pinuntahan po namin si President Cory Aquino para sabihin sa kanya ni General Ramos na nakita ko yung pinakita sa akin ng Bert Gonzales, puwersa ng MNLF. At tinanong niya, natatanda ko, pangalan nun ay si Colonel Cabadlig. Puno po siya ng Marines na naka-station sa Hulo. Tinanong niya, itong pinakita sa akin ni Bert Gonzales sa Hulo, totoo ba to? Sabi niya, sir, yung nakita niyo, meron pa kung hindi niyo nakita si Bert Gonzales dyan, doon po sa likuran. Na-monitor namin, 10,000 fighters ng MNLF na nagkatago doon sa likod na hindi ko na nakita. Kaya sabi ni Chief of Staff, no, si Ramos, sabi niya kay President Cory, we better negotiate. Doon po yun ang parang nag-isimula ng peace negotiations with the MNLF. Pero kaunti pa pong nakakatawa dyan. Dahil si Don Visuare ayaw makipagkita kay President Cory Aquino sa loob ng Pilipinas. Sabi ko, bakit hindi tayo sa Hulo magkita? Sabi ni hindi, kailangan sa abroad. Sabi ko noon, ang Hulo ay bahagi ng Bangsamoro. Diyan tayo dapat mag-usap. Pumayag naman si Don Visuare finally with the guarantee of the Malaysians. Si President Cory naman ay ayaw payagan ng kabinete ng Pilipinas. Sabi niya, napakadelikado po kung pupunta kayo sa Hulo. Sabi ko, ma'am, yun ang gusto ni Don Visuare. Sabi niya, sabi ni Joker Arroyo is the Executive Secretary of President Cory. Sabi niya, sabi ni Joker Arroyo, Bert, ipapapakatay mo daw ako doon sa Hulo eh. Sabi ko, bago ho kayo mamatay, marami po kayong kaibigang mamamatay na una. At hindi po kayo gagalawin ng MNLF. The rest is history. That's how the negotiation began. Yan po ang simula at kung saan na kami nagkikita nila
Brother Mons, Tilador, yung mga member ng peace panel ng MNLF. Ngayon po, parang nagbunga yung sinimula ng peace process na yun. Meron na kayong Bangsamoro na autonomous region. At kayo ay magkakaroon na ng eleksyon. Nung ako'y lumapit sa MNLF, many years ago, ako po ay isang napakaliit na grupo at halos walang laban sa diktadura. Humingi po ako ng tulong noon sa MNLF. Kami naman ay tinulungan, inalagaan, pinotektahan ng MNLF ng panahon na yon. Kaya yung sinasabi ng mga kaibigan nating MNLF na ako'y laging katuwang ng MNLF sa anumang kanilang gagawin kasi pupugtang namin ng buhay namin sa MNLF. Kaya ngayon, magdadating na po kayo ng eleksyon ngayon. Ako po sana hihingi ulit ng tulong sa MNLF eh. Mukhang mas organisado kayo. Mas naunawaan nyo kung ano ang mga pangangailangan para ang demokrasya sa ating bayan ay tumibay. Parang naunawaan nyo what's the role of political parties. What is the role of being revolutionary na ilalagay nyo sa kaisipan ng mga partido. Alam nyo yan eh. Kami doon sa Luzon, sa kalakihan ng bansang Pilipinas, nakakahiya man kung sabihin. Ewan po kung damay ang Bangsamoro. Katakot-takot po ang korupsyon eh. Ako po ay 10 taon sa loob ng gobyerno. 10 taon akong kabinete. Bagaman mas hindi ko po pwedeng sabihin na walang korupsyon ng panahon namin. Pero ngayon, ang korupsyon na nangyayari sa loob ng ating gobyerno, nakakabutla. Parang hindi na kayang isipin. Bilyon-bilyon ang ninanakaw ngayon ng panahon namin ay kaunting bilyon lang eh. Talagang kinakantsawa na ng kapwa kabinete. But today, you cannot imagine the amount of money being stolen from us. I do not know if this is happening also in the barn. Kung sakaling nangyayari yan, please, kayong mga MNLF, labanan niyo yan. Iyan ang pumapatay sa bukas natin. Kaya hanggang ngayon, ganito tayo. Hindi lang naman Bangsamoro ang naghihirap eh. Buong Pilipinas, ang mga mahihirap, sub-sub sa hirap. Ang mga mayayaman, hindi ko alam anong gagamitin nila sa pera nila. It's beyond our imagination. The amount of money they're stealing from the people. Kaya kayo, atibayin niyo ang inyong partido. Ipakita niyo sa Pilipinas na baka may pag-asa pa ang demokrasya. Doon po sa amin, nawawala na naman kami ng pag-asa. Kaya malamang titingnan na lang namin yun yung papa. Baka kayo magtagumpay. Yan po isang malaking inspirasyon sa mga kapwa nyo revolusyonaryo na hanggang ngayon lumalaban, pinipilit na bigyan ng tamang direksyon, tamang hustisya, tamang pamumulitika ang bayan natin. Salamat po. Maraming salamat, Sir Secretary Norberto Gonzales. Napakagandang mensahe ang naibigay ng ating former secretary. Ito ay magsisilbing lakas para sa Bangsamoro na magpatuloy despite of our challenges. Maraming salamat, Sir Norberto Gonzales. Next part of our program is the most awaited part of our program is the message of our